I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. We looked at it at inanalyze namin kung paano mangyayari. And nakita natin that the effect on the economy should be manageable. May effect siyempre kahit paano pag tumaas ang presyo ng langis. But even before our meeting, nag-announce na ng ceasefire. Pati Amerika pumasok na rin, nag-announce sila ng ceasefire. Yung presyo ng langis bumalik sa dati. Umakyat ng $79 per barrel. Bumaba ulit. Pagkatapos na announce ang ceasefire, bumaba ulit ng 69 kung saan siya nanggaling. So far, there is no effect. So that there is no significant effect on the economy. Yun lamang, binabantayan natin ngayon, yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo, hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah, that's what we are going to Pero watch. tuloy po yung mga ayuda. Kahit po bumaba yung presyo, tuloy pa rin yung mga ayuda po sa ating mga drivers, mga Why? Kung hindi nagbago yung presyo, then we do the same like before. Tama. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Correct. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. Tama. Transport groups are saying that the subsidy is not enough. Ano pong masasabi niyo? But the price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. So yun mga bes, narinig yun naman siguro ang sinabi ng Pangulo. Issue yan tungkol dito sa tensyon ng Israel at saka sa Iran. Siyempre, pag lumala ang sitwasyon dyan mga bes, apektado tayo sa buong mundo. Ito naman si Eden Santos, alam niya na nga, sinabi na nga ang Polo, paulit-ulit ka pa eh. Parang nasigawan niya. ang kulit nyo kasi. Natural mga besa, kung kayo ang nasa kalagayan ni Pangulong Marcos Jr., natural, gagawa ng paraan yan. Lagi po natin tandaan, ang Pangulo, always may solusyon yan. If ever naman, tataas ang tension dyan sa Middle East, natural ang Pangulo to the rescue. 'Di ba? Papasok ngayon yung subsidy. Yung sinabi ni Eden Santos na ayuda, natural, magbibigay ang Pangulo. Hindi, sabi niya, hindi ayuda, subsidy, 'di ba? Alam nga naman hindi niya gagawin 'yon. Sa sobrang taas ng langis, if ever na talagang lumala ang tension dyan. Pero sa ngayon guys, hindi pa naman tumaas, ganun pa din. Ang kulit talaga nito ni alam niya na nga. Tuloy, parang nasigaw ako. Siyempre guys, di ba? pag tumaas ang presyo ng langis, natural, diyan papasok ang solusyon. Pag may solusyon, ibig sabihin, magbibigay ng tulong ang Pangulo. Kaya nga nakamonitor sila ngayon eh. Ang gagawin na lang natin, mga anti-Marcos, you see? Ay, Eden Santos, ano ba? Ngayon, nakalkal yung tainga mo. Kulit mo eh. Yung tulad na lang yung sinabi niya, yung tanong niya kay Jose Castro, mataas daw mga bilihin. Excuse me, correction Hindi po mataas ang bilihin sa palengke, yung karne lang ng baboy. 'Di ba? Ganun pa man, may solusyon din ang ating mahal na Pangulo diyan. Kaya abangan po natin 'yan. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Abangan natin this July, mga kababayan, yung in-upload natin. Gawa ng paraan para bumaba ang kilo ng baboy. May video tayo diyan na nakalagay. Na-upload. So, actually, ikukorek ko lang.
ang presyo ng mga bilhin sa palengke, ganun din dito sa amin, mura. Yung bigas pa lang 36, 38, o 39. Ang mataas lang 52, yung mga malagkit. O sasabihin ni Eden Santos, mataas ang mga bilihin. Hindi, mali ka. Yung nagtanong kasi kay Yusek Castro. But anyway guys, dito sa mga itong tanong nila na ito, narinig nyo siguro yung sinabi ng Pangulo. O, di ba? Pag tumaas, gagawa ng paraan yan. Swerte pa nga natin dito sa Pilipinas, mga kababayan, presyo ng bigas natin, very affordable. Mayroon na tayong 24 kilo. Eh, yung makita nyo sa Japan, ay grabe. Sobrang taas ng kilo ng bigas nila doon. Swerte pa rin natin. At least mayroon tayong Pangulo na talagang gumagawa din ng kaparaanan. Hindi tayo pabayaan yan. To the rescue ang Pangulo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon tayong reserba talaga. At least, ang Pangulo, may tiwala talaga tayo sa kanya. Dahil ito, maparaan ito, madiskarte. Yun po ang pinaka-the best ang mayroon sa ating Pangulo ngayon. O, di ba? Guys, parang nasigawan kasi ito si Madam, Madam Auring. Doon sa tanong, napanood nyo ba yon? Kasi makulit kayo Puro kayo tanong ng tanong, alam nyo na nga Di ba? Ang gagawin po lang natin is mag-pray na lang po tayo na sana umupa po yung awayan ng Iran at saka Israel. Ang Panginoon lang guys ang makapaghinto niyan, no? Sana po mahinto dahil pag tuloy-tuloy po ang giyera diyan, nako mga beswa, sinasabi ko sa inyo, buong mundo apektado, hindi lang Pilipinas. Pero napakaswerte natin dahil mayroon tayong Pangulo na masolusyon, maparaan, madiskarte guys, pag ito umintra, kasi ang Iran guys humingi ng tulong sa Russia. Ito na naman po tayo. Sabi nga ng ibang nagko-comment, wala na, magwo-World War 3 na. Diyan tayo medyo umaalma na guys alarma na yan sa buong mundo. Pag nangyari yan, wala na. Tapos sa US, kampi ng Israel. Tapos sa Iran, kumampi ang Russia, wala na. Gera na talaga. Dito na natin malalaman ang bawat Pilipino kailangan madiskarte. At syempre, ang Pangulo, gagawa ng paraan yan. Pero sa totoo lang, no, I think hindi naman mangyari yan na magkakaroon ng World War 3. No. Hindi mangyari yan, guys. Ang Panginoon, alam niya ang naging sitwasyon sa mundong ito. Kaya, pagpalain po tayo. At for sure yan, anytime from now, magiging, hihinto din yan yung gera dyan. So, dahil dito mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. Thank you for always supporting us. For supporting me and of course sa ating mga Pangulo. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Ayan, nasigawan tuloy si Eden. Sa tingin ko lang Babu!